Okay, magandang araw po sa inyong lahat o umaga, anumang oras po na mapapanood po ninyo itong ating programang Reaction Mo. Birato ko magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, sa araw po ito, binabati muna po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama, na kung saan ay talagang walang sawa po na nag-aabang sa mga kababayan natin. Talagang namimiss nila yung ating pong boses, yung ating pagsasalita dito po sa ating programa. So magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, ako po ay natutuwa sa mga naging pahayag po ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na po yung kanyang mga inilahad, at yung kanyang mga ipinaalam ng mga proyekto na nakagulat na kung saan nagulat po talaga yung ating mga kalaban dahil di ba, lalong-lalo na mga DDS dahil pinalilitaw kasi nila walang ginagawa ang administrasyon na ito. Pero nung nagsalita na po ang ating mahal na Pangulo, ayun, lumitaw po yung katotohanan at yun, nga yung mga DDS, lalong-lalo na siyempre yung bossing nila, di ba? Nga dahil di ba? So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, pag-usapan po natin mayroon pong pinakamatinding sinabi po ang ating mahal na Pangulo na kung saan ay talagang gumising po gumising po sa kamalayan ng ating mga senador, maging ng ating mga congressman, So, ayon po dito sa Abante News, ito, babasahin ko muna po Pasensya na po kayo. Ako sa totoo lang, wala pa akong ligo dahil kagabi. Grabe, pagod na pagod. Pero salamat dahil ito mga buwan na to, dahil nga sa may nag-apply ho sa akin na kung saan ay may siyang mga ngasiwa sa ating furniture, at sa atin namang farm ay mayroon po akong pamangkin na dalawa na galing pa po sa bansang sabihin na lang natin na Dubai, na gustong magbakasyon dito sa Pilipinas. Dahil gusto nila dito ayaw nila sa Dubai kaya sabi nila total farm din naman yung trabaho nila doon, gusto nila tayong tulungan. So sige, so kaya mabibigyan na po natin ng time na tayo po ay makapiling ng ating mga kababayan sa araw-araw, siguro 3 times a day o 4 times a day, sikapin natin na tayo po ay makapagbahagi ng ating mga komento ayon po sa mga napapanood, nakikita natin o naobserbahan natin sa takbo po ng ating panggobyerno o sa mga nangyayari po sa ating bansa. Okay, babasahin ko lang po yung nakasulat po dito sa Abante News. Sabi po dito, PBBM sa mga senador, congressman, mahiya naman kayo. So, siyempre, pag sinabing ganitong salita yung binitawan, mahiya naman kayo, ibig sabihin para sa akin, maraming mga congressman dyan at mga senador na makakapal ang mukha, na kung saan marami pong ibig sabihin yan. Maaaring makapal ang pagmumukha sa pagnanakaw, katulad po ni Inday Lustay, diba? O makapal ang pagmumukha sa kumbaga pang sariling kaisipan lang o sariling kapakanan lang ang iniisip. So sabi nito, kasunod ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa sa magkakasunod na bagyo at hanging habagat, naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isailalim sa pagsusuri at performance review ang mga flood control project
sa nakalipas na 3 taon. Ayon kay PBBM, kamakailan lang nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Imong. Kitang-kita ko, ito'y ayon po sa ating Pangulo, kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak. So, ibig sabihin, nakita po ng ating Pangulo yung kapalpakan po. So, para sa flood control, palpak at gumuho, at yung iba, guni-guni lang. Saan niya sa ika-4 na State of the Nation address nitong Lunes, Hulyo. So, eto pa, huwag na po tayong magkunwari. Matindi itong kanyang binitawan. Diba? Matindi ito, kanyang binitawan. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Diin ng Pangulo. So dito, matindi to kasi sinabi niya dito na alam ng lahat na sa proyekto na nagaganap sa bawat distrito, mayroong mayroong porsyento dyan, yung congressman. Diba? Kasi siya na mismo ang nagsabi, alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. So, naniniwala ako dyan kasi mayroon akong kilalang congressman na alam niyo yung kabilya, yung maliit na kabilya. Ang pagkakaalam ko niya, kabilya, isang buong kabilya 180. Palagay na lang 200. Pero doon sa nagiging ang isang piraso ay nagiging 1,000 na. So, dahil 1,000 yung nakalagay doon, yung sa 1,000 mayroon na siyang 800. Diba? Ganun ang nangyayari. Talagang kumikita yung congressman. Magkano yung bakal nyo? 200. Sige, ilagay mo dyan 1,000. Pero ang babayaran ko lang sa inyo, 200 lang, ha? Kasi, kung ano yung kalalabasan ng resibo na ibibigay ng pinagbilhan ng mga materyales, yun ang ipipresenta dun sa COA. Yun ang ilalagay nila doon sa mga proyekto, diba? Sa kalsada, may nakalagay doon kung magkano yung budget. May nakalagay 50 million o 100 million sa pagpapagawa ng highway. Pero totoo, yung gastos talaga niyan, sinasabing 100 million, nasa 10 million lang. Yung 90 million, nasa bulsa na ni congressman. Ganun yun. Diba? So, sabi dito, mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naaanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa nyo nang binulsan nyo lang ang pera, dagdag niya. So dito, ang pinaparinggan niya dito, yung mga walang niyang mga congressman, yung mga sakim sa pera at kapangyarihan, na mahiya naman kayo sa mga anak ninyo na magmamana ng sumpa dahil sa kawalangyaan ninyo. Kung sa bagay, hindi na sila naniniwala dyan dahil isip-isip nila, hindi ako naniniwala dyan. Kasi sa totoo lang, paano magmamana? Ang mamanahin nila sa amin, yung kapangyarihan namin. Diba? Yan naman talagang nangyayari. Kaya hindi sila naniniwala dyan. Nakakarmahin sila. Kasi isip-isip nila, ba't naman yung mga Duterte? Kung pagnanakaw ang pag-uusapan, number 1 yung mga yan.
Pero bakit hindi naman sila kinakarma, sabi. Yan siguro iniisip nila. Iimbis na karmahin sila, magmula sa ama hanggang sa mga anak, apo-apuhan, nasa posisyon, nasa kapangyarihan. Siguro yun ang iniisip nila. So, sabi dito, tuloy natin, para aniya hindi na maulit ang mga palpak na proyekto, pinasusumiti niya sa Department of Public Works and Highways ang listahan ng lahat ng flood control projects kada riyon na nagsimula o nakumpleto nasa nakalipas na 3 taon. Pagkatapos ay susuriin aniya ng ng Regional Project Monitoring Committee ang listahan upang makita kung alin sa mga ito ang palyado, hindi pa natapos at ghost projects. Sinabi rin niyang isa sa publiko ang listahan ng mga ito. Naku, delikado. Isa sa publiko. Yari ngayon. Magkakabukingan na ngayon. Kanya-kanyang palusot na yan ngayon. Kasi isa sa publiko Diba? Isa sa publiko. Kung sasabihin ni congressman, ni senador na ito yung naging budget ko dyan. Ngayon, sisilipin yan ngayon. Kasi nag-utos Regional Project Monitoring Committee. Ang dito magtatrabaho. Ngayon, pag nakita nila, teka, ang nakalagay doon sa budget na sinasabi ni senador 100 million sa tansyada namin nasa 10 million lang to. Pag hindi nagtugma yung proyekto na itinayo doon sa budget na sinasabi ng isang politiko, nako, ewan ko na lang, kasi mukhang sa tingin ko kung sa bahay pa nagji-general cleaning na ang ating Pangulo. Para sa akin nagji-general cleaning na ang ating mahal na Pangulo para malaman kung sino, kasi baka mamaya dyan yung mga tumitira sa atin, naninira sa ating Pangulo, na mga congressman, mga kaalyado ng ating kalaban, sila yun. Yari ngayon. Diba? Maraming mga kaalyado ang mga Duterte na ganun ang gawain. Ganun. Lalong-lalo na sa parting Samar. Biro nyo isa sa publiko natin, sabi ng Pangulo, ang listahan ito para malayang suriin ng publiko at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Wika niya. Naku, matindi. No? Isinasali na, binibigyan ng karapatan ng ating Pangulo na usisain, alamin o imbestigahan ng mga Pilipino yung katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ng mga ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Ito pa, nangako rin siyang, ang Pangulo natin to nangako rin siyang makakasuhan sa mga susunod na buwan ang lalabas na may sala mula sa sa gagawing investigasyon, pati na ang mga kontratista sa buong bansa. Naku, yari na. Ito'y sinasabi natin dito. General cleaning to. Kapag yung nakita ng ating Pangulo na ito, mancha to, dumi to sa tahanan o sa isang bahay, aalisin niya, itatapon niya. Ano bang ginagawa niya pag nagje-general cleaning kayo? Yung dumi ba yung itinitira niyo sa loob ng bahay? No. Pag nagje-general cleaning ka, yung mga mancha, yung mga basura, tinatapon niya. Sinusunog yan. Di ba? Maraming masusunog ngayon. Kapag ka na, kasi para mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan na ang ating mahal na Pangulo ang totoong may galit sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, sa mga magnanakaw. Hindi ito ginawa ni Rodrigo Roa Duterte ng mga panahon niya.
Nagsalita lang siya, galit siya, pero hindi ganito ang naging reaksyon niya, hindi ganito ang kanyang mga naging moves. Hindi niya ginawa yung ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. Kaya kung titignan ninyo, ito yung makatotohan ng presidente na may galit sa mga ganid sa pera at kapangyarihan. Di ba? O, sabi pa dito, kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian, wika niya. Ito pa, nagbilin din siya sa mga senador at kongrista, ang mga kongrista na ang panukalang 6.793 trilyong national budget, ang laki, 6.793 trilyong national budget para sa 2016 ay dapat nakasunod sa National Expenditure Program. So NEP. Ibig sabihin ay hindi niya ito ipaparitoke para lang magkaroon ng insertion ang mga mambabatas. Pero sinasabi ko sa inyo, ito yung makatotohan ng may galit talaga sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Hindi ito nangyari ng mga nakarang administrasyon. Yung kanya ang nakalagay lang doon, galit ako. Para wala yung pinagkaiba sa galit ako sa mga adik. Pero yung ginawa niyang economic advisor, drug lord. Yung ginawa yung kasama niya palagi, si Alan Lim, si Michael Yang, puro mga drug lord. Diba? So, nakakatawa, na nakakainis, na nakakagago. Diba? So, yun ang lumalabas. So, alam nyo, nakakalungkot. Sa totoo lang, kung talagang ang isang congressman, isang gobernador, ay magtatrabaho lamang ng husto, malaki po ang magiging pagbabago ng isang probinsya, ng isang distrito. Alam nyo, sa totoo lang, maraming politiko na kung saan halos pamilya na nga lang nila eh. Dekada na. 3 dekada na, pamilya lang nila, pero walang nangyayari sa distrito o sa probinsya, kagaya na lamang ng mga tan. Diyan sa parting Samar, alam nyo ba? Puro mga tan ang dyan, hari. Sila lang yung may pangakapangyarihan niya, pero mga Chinese yung mga yan, mga dugong Chino yan. Hindi Pilipino yung mga yan. Pero bakit sila nananatili? Dahil sa pera. Yung proyekto na dapat sana ay para, yung pera na para sana sa mga proyekto na sa kalsada, hindi nila ginagamit sa proyekto. Sa halip, iniipon nila, tinatago nila. Para nang sa ganon, pagdating ng susunod na eleksyon, yun yung gagamitin nila para pambili ng mga boto ng mga Pilipinong tanga, bobo. Yan ang nangyayari dyan sa Samar. Sa totoo lang. O, sa mga nakakakilala kay Milagrosa, o mas kilala sa tawag na Mila Tan, naging gobernador yan dyan, si Mila Tan. Diba? O anong nangyari sa loob ng ilang taon? Tingnan nyo yung kalsada ng na nasasakupan niyang probinsya. Bumiyahe kayo mula Calbayog papunta ng Tacloban. Bumiyahe kayo. Lalong-lalo na yung mga bumabiyahe papunta ng Davao to Maynila na tumatawid dyan sa Allen. Napapunta ng Bicol. Diba? Dyan sa Batnog. Anong masasabi ninyo sa kalsada? Mas matindi pa sa putikan eh. Nakakabahala yung kalsada dyan, yung papunta dyan sa Tacloban. Excuse me lang dahil hindi porket tayo kakampi ng ating Pangulo, kakampi ni Romualdez, hindi na natin sasabihin dito yung Pero dapat masilip ito ni Congressman Romualdez ng ating mahal na Pangulo. Itong mga tan na hindi naman mga totoong Pilipino. Ilang taon na nungkulan si Milagrosa o si Milatan
dyan sa Samar. Ang tagal. Pero bakit yung kalsada? Bakit yung mga barangay-barangay dyan? Tingnan ninyo. Bakit walang nangyayari? Yun pa rin hanggang ngayon. Ang nagbabago lang dyan, yung buhay nila, na kung saan dati ang kotse nila, isa lang. Ngayon, hindi na mabilang sa 10 daliri yung mga kotse. Hindi na masukat ng mga metros yung mga lupain nila. Hindi mo na maabot hindi mo na ma-reach yung dami ng bahay nila, dami ng negosyo nila. Yun lang yung nagbago. Mga negosyo sa kanila. 'Di ba? O si Reynolds Tan. O mas kilala sa Michael Tan. Naging vice governor 'yan. Magkakamag-anak lang 'yan mga 'yan. Ilang taon naging vice governor 'yan si Michael Tan. 'Di ba? Ang tagal. Si Arnold Tan. Matagal naging yan. Matagal ng politiko yan. Mataas ang posisyon yan. Si Jimbo Tan. Mga politiko yan. Magkakamag-anak lang yan. Si Ann Tan. Gobernadora din yan. 'Di ba? Ito pang mag-ama. Diyan sa, kung di ako nagkakamali, diyan sa Tarangnan. Si Arnel Tan, naging mayor yan. Anak yan ni Danilo Tan. Diyan sa Tarangnan, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga nakakalam, nakarating diyan si Sara Duterte. Marami pong nakarating sa akin na sumbong, na yan si Mayor Tan, mag-ama, Danilo Tan, at saka yan si Arnel Tan. Halos sila lang ang may negosyo dyan sa loob ng Tarangnan. Beach, resort, hardware, dyan sa Samar. Tapos itong si Danilo Tan, namimili pa ng mga isla-isla dyan. Yung mga nagtatrabaho, ang trabaho ay nangunguha lang ng buhangin at saka ng bato. Kinukontra pa niya, samantalang yun lang yung inaasahan na maliliit ng mga Pilipino dyan. Magkano lang pinagkakakitaan nila? 700, 1,000. Ayaw pa ni Tan, huhulihin pa ni Tan, gagamitin niya yung kapangyarihan niya bilang mayor. Pero siya, tuli-tulinadang mga buhangin, tuli-tulinadang mga bato, ang iniimbak niya doon sa hardware niya at ginagamit niya ang kapangyarihan niya. Dahil siya may kapangyarihan, siya lang yung may karapatan na magtinda. Meron pa. Yung tinatawag nila na Rainbow Resort. Imbestigahan din nyo yan. Kaya dyan sa ombudsman. Tatawagan natin yung ombudsman. Papaimbestigahan natin yan. Dapat kumilos yung mga mamamayan dyan sa Tarangnan. Kasi niloloko lang kayo ng mayor dyan. Matagal na tingnan nyo yung mga dyan sa Rawis, yung mga nakatira dyan. Ang hihirap pa rin hanggang ngayon. Diba? Hindi man lang ng mayor, tulungan ko kayo. Marami mahihirap dyan. Hindi man lamang mabigyan ng mayor na, ito, bigay ko sa inyo, tag-10 plywood para magmukha naman bahay, ito, pamposte ninyo. Pero hindi. Diba? Meron pa akong nabalitaan dyan, nagtitinda ng isda. Diba? Nagtitinda ng isda, naglalabas ng isda. Naglalako ng isda, pinapahuli niya doon sa mga gago, mga demonyo, mga pulis niya dyan. Diba? Yun ang alam yung hanap buhay ng mga Pilipino dyan. Kukontrahin pa ng gagot demonyong mayor dyan sa Tarangnan. Diba? Kaya dito kay Danilo, maging dito kay Arnel Tan, mga putang ina ninyo, mga gago kayo, magsitino kayo. Marami na kaming ebidensya nakuha sa inyo dyan. At marami mga taga-Tarangnan dito na amano sa akin na yung mga negosyo mo. Maging si Jimbo Tan, Antan, mga putang ina ninyo, mga tan kayo. Ba't ba kayo nilalang pa dito sa sanlibutan? Diba? Yung mga proyekto na dapat sana para sa mga Pilipino dyan sa Samar, napunta lang sa inyo. Diba? Sana masilip ito ni Congressman Romualdez. Sana masilip ito dyan sa Quadcom. Kung may Quadcom pa, o baka naman naduduwag na yung Quadcom. Diba? So,
Yan ang nangyayari ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Di ba? Halos sila na lang. Ito pa. Ito, buti na lang nabigkas ng aking anak. Diyan sa Tarangnan, mga minamahal ko mga kababayan, kung titignan po ninyo, dekada na po ang nakalipas. Ilang taon nang naging mayor yung mga tandyan. Ano na lang, kumbaga palit-palitan na lang. Ha? Pati yung gobernador. Tingnan ninyo yung kalsada. Tingnan ninyo yung kalsada dyan sa Samar. Nakakahiya. Nakakahiya sa totoo lang. Sobrang nakakahiya yung mga naging ano dyan. Yung mga dekada na. Dyan sa dyan sa tinatawag natin na lugar. Yung ano ba yung isang lugar dyan? Basta mayroon din yan yung tinatawag nilang si Sed. Mayor Sed Hendrickson. Kung di ako nagkakamali. Saan ba yan? Diyan sa Pagsanghan. Samar din yan. Yan, magkakamag-anak po to. Yan, yan si Mayor Sed Tan. Diba? Pasukin nyo yan, yung Pagsanghan. Pasukin ninyo. Hinahamon ko kayo dyan sa ombudsman. Ipapakita natin yung mga nakuha natin mga video picture dyan. Tingnan ninyo yung Pagsanghan. Yung kalsada, yung mga barangay-barangay yan. Tingnan ninyo. Hindi madadaanan ng magkasabay na dalawang kotse. Kasi pag nagsabay yung dalawang sasakyan dyan, hindi na makakadaan yung isa. Diba? Samantalang ang lalaki ng proyekto, ang lalaki ng budget na binigay dyan sa Pagsanghan. Diba? Kaya nga itong mga tan na ito, sila na yung naghahari dyan. Ba't sila naghahari? Kasi mga bobo nga mga tanga, mga gago, siraulo, mga taga-Samar. Alam nila na yung binibigay sa kanilang 15,000, 18,000 kada eleksyon, pera yun para sa mga proyekto, pero tinatanggap nila. Diba? Tinatanggap nila. At okay lang sana kung tinanggap nila, hindi nila susuportahan yung nagbigay. Wala tinatanggap nila, sinusuportahan nila. So paulit-ulit na lang. Tapos magre-reklamo yung kalsada namin ganito pa rin. Mga bobo pala kayo Mga tanga pala kayo Mga hinayupak pala kayo dyan Diba? Yan ang nangyayari dyan sa probinsya. Hindi nagagawa yung kalsada, hindi nagagawa yung mga dapat na proyekto ng gobernador, ng BC, ng mga mayor dyan, ng congressman dyan, dahil iniipon nila. Iniipon lang nila yan para gamitin na pambili ng boto kada eleksyon. Yan ang nangyayari. Yan po ang katotohanan. Yung iba naman, iba din yung style. May congressman akong, may naalala akong congressman, kung hindi ako nagkakamali, si Pantaleon Alvarez. Si Pantaleon Alvarez, na kung hindi ako nagkakamali, yung pera sana na para sa mga proyekto, para sa mga Pilipino, para sa mga mahihirap doon sa distrito niya, saan niya nilagay? Saan niya binigay? Sino yung nagpakasasa doon sa milyon-milyon, daan-daang milyon na dapat sana pinakikinabangan ng mga Pilipino sa nasasakupan niyang distrito? Isang babae lang. Isang babae lang yung nakinabang. Biro mo 20 hektaryang lupa ang ibinigay niya sa girlfriend pa lang niya yun Girlfriend pa lang niya, hindi pa niya asawa yun. Diba? At may mansion pa. Kung maalala ninyo, diba? Ibinuking ng anak mismo ni Pantaleon yung kanyang kalokohan, yung kanyang kawalangian bilang isang congressman. Hindi na siya nahiya. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit yung distrito ni Pantaleon lumulubog din sa baha. At marami pa ring mahirap. Dahil noong mga panahon na siya ay naging congressman at naging house speaker, iisang babae lang ang kanyang pinaglingkuran. Iisang babae lang ang binigyan niya ng kasiyahan, binigyan niya ng lupa, binigyan niya ng tulong. Lahat, sasakyan, halos malunod na sa pera, lumalangoy na sa pera yung babae. Kung maalala ninyo, dito po sa ating screen. Diba? Anak ng ex
House Speaker lumantad, Pantaleon Alvarez, jowa binuking sa mansyon. Diba? Basahin lang natin ha. Binunyag ng panganay na anak ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez ang tungkol sa umano'y 20 hektaryang mansyon na ipinagawa ng kanyang ama para sa girlfriend nito. Matindi. Wala talagang kahihiyan. Sa isang video na kumakalat sa social media, sinabi ni Alfonso Alvarez na nasa ibabaw ng burol ang naturang mansyon. Pinagawa niya ng mansyon, ito anak na ni Alvarez itong sasalita, pinagawa niya ng mansyon si Jane, o Jane pa talaga yung pangalan. Maliwanag yung girlfriend niya dito sa botanical. Ang nagpagawa noon si Kong, nasa acquire siya ng parang acquire siya ng parang 20 hectares na property dito, tapos doon niya pinatayo yung mansyon ni Jane. Ginawa talaga yan para kay Jane. Grabe. Yung girlfriend ni Papa ni Kong Bebot, sad ni Alfonso, hindi na nahiya talaga, no? Bukod dito, materials 40 din umano ang mansyon. Lahat ng class A na magagandang kahoy materyales ang alam ko mga pinagmalaki pa ni Jane noon. Yung bintana raw parang imported pa galing somewhere na sa Thailand ba yun? Nakalimutan ko, basta importante. Ani ni Alfonso, ibinahagi rin niya, nilagyan din ng concrete perimeter wall ang 20 hectares mansyon. Sinimento rin niya ang kalsada mula highway patungo sa mansyon. Sa pagkakaalam umano niya ay pera iyon ng gobyerno dahil wala naman aniyang big time na negosyo ang kanyang ama para makapagpatayo ng ganoong kalalaking mansyon. Nilinaw niya wala silang kinalamang magkakapatid sa road to mansyon ng kanyang ama at hindi rin umano sila tumira roon dahil may kanya-kanya silang bahay. Bukod dito, sa pagkakaalam na niya ay marami pang napundar na property ang kanyang ama sa Siargao at may mga beach din umano na nakapangalan sa Dami Corporation. O biro ninyo, may mga congressman talaga na likas na mga hayop. May mga congressman talaga na likas na mga gago. Biro mo, si Pantaleon pa lang, bibigyan ng, ito, sample to. Si Pantaleon, biro mo, imbis na gumawa ng kalsada, papunta ng palengke, papunta ng bundok para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin, abay gumawa ng kalsada para lamang sa iniibig niya, sa iisang babae, na kung saan walang karapatan na bigyan ng ganun. Dahil unang-una, hindi naman galing sa personal na pera nitong tarantadong si Pantaleon, gagong si Pantaleon, yung binigay niya sa babae niya, kundi pera ng mga Pilipino. Nakuha niyo? Mismong anak niya na nagbukin sa kanya. Diba? Imbis na magpagawa ng proyekto para maharangan ng baha, wala. Ang hinarangan niya, yung binigyan niya ng protection, yung mansyon na pinatayo niya para sa, ewan kung gaano kabango ang mani nito, kung bakit ganun na lang itong si Pantaleon na, diba? Pero ang kapal, tingnan nyo. Kaya nga, tama lang yung sinabi po o yung gustong gawin ng ating Pangulo. Dahil baka maraming mga Pantaleon pa rin ang nasa gobyerno na kailangan ng kalusin, kailangan ng linisin o paalisin sa pwesto. Alam natin na maraming Pantaleon na mga congressman o senador na nabubuhay pa rin sa ngayon na kailangan ng papanagutin sa kanilang mga kasalanan. Kaya para sa akin,
para mawala na yung mga katulad ni Pantalyon, kinakailangan talaga sa lalong madaling panahon panagutin at ibalik nila yung pera ng taong bayan na dapat ay sa kanila ibinibigay. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.